Nabasa nyo yung text ko kagabi, Nay? Hindi pa po. Hindi pa. Ito mga kababayan, nanay na mismo ang nagsasabi. Kasi gaya na aking sinabi, nag-message kagabi, tumatawag po ako at nasabi ko na po yung pakay natin. Hindi daw sila po pwede ngayon dahil nagkataon na may sakit si nanay. Balikan ko po si Kuya JJ, mapipilitan tayo na puwersahin si Kuya JJ. Tay, kung sakasakaling pil ko sa inyo nakaraan na mag-ready tayo kasi ang bahay pagamutan magte-text sa amin, bigla na lang nagme-message, papatawag, kaya sinabihan ko na kayo na maghanda tayo. Pwede ka ba ngayon? Pag may mga alaga ko na Daddy Frankie. Wala ka na po, parang awa nyo na para matuloy-tuloy makita natin si Kuya Oliver. Okay lang ba po? Okay lang po ba na isama namin si Nanay Ansing ngayon? Hindi po ako pwede, sir. Masama talaga ang pakiramdam ko. Next time na lang po. Next time na lang po. Nasabi ko na po yung pakay natin. Hindi daw sila po pwede ngayon dahil nagkataon na may sakit si nanay. Sir, sana po pag tumuloy siya, pwede po bang makahingi ng konting tulong para mapagawa po yung bahay? Ano po? Hindi pong makahingi ng tulong sa inyo para mapagawa po yung bahay. Pag inuwi namin siya dito, hingi ng tulong, pampagawa ng bahay. Opo. Kahit kwarto lang po. Mga kabarangay, after po ng 4 na buwan nating paghihintay, finally, sana po yung paglabas ni Kuya Oliver na ito ay simula na ng pagbabago ng kanyang buhay. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ang totally na kalagayan niya ngayon. Pero masaya po ang inyong lingkod na makatanggap ng mensahe galing sa bahay pagamutan na ang ating beneficiary ay makakalaya na. So ibig sabihin, ipapaubaya na si Kuya Oliver sa kanyang pamilya. Kaya naman, itong team ngayon ay tutulak patungong Maynila. Mga kababayan, ipag-pray natin na sana ito na yung pagbabago ng buhay ni Kuya Oliver. Ang tanong mga kababayan, kanino kaya natin siya ididiretso? Baging ako, hindi ko pa rin alam at hindi ko rin masasagot hanggat hindi natin nakakausap si Nanay Ansing at ang kanyang mga kapatid. At isa pa, hanggat hindi natin nakikita mismo ang sitwasyon, kalagayan ni Kuya Oliver. Kaya isa lang ang aking masasabi mga kababayan, mag-pray po tayo. At subaybayan natin kung ano nga ba ang nangyari, mangyayari. Ano nga ba ang magiging desisyon ng mga kapatid. Dahil si Daddy Frankie, ang aking mission lang dito, matulungan ang kanilang kapatid na nalugmok sa hindi magandang sitwasyon. Mga kababayan, samahan niyo po kami at pupunta muna tayo, dadaanan natin si Nanay Ansing, Kuya JJ. Dahil tinatawagan ko sila kagabi, hindi po sinasagot yung tawag ko. Yun ang hindi ko alam kung ano ang dahilan. Baka naman busy sila. Pero sana, mga kababayan, pagdating namin doon ay sasama sila dahil sila po talaga ang kailangan para mag-claim ng kanilang pamilya. Maraming salamat. Abanti tayo mga kababayan. Let's go! At kababayan mga kabarangay, after po ng 2 oras na biyahe, andito na po tayo sa bahay ni Nanay Ansing. Sinundo na natin pati si Kuya JJ kasi hindi sila sumasagot sa tawag natin. Dahil nga po ay susunduin na natin si Kuya Oliver. Sana sumama sila, no? Mga kababayan, sana walang maraming kay Nanay Ansing. Sana mapasama natin. Tara mga kababayan, samahan niyo po. Kaya JJ, ay asan tatay mo? Nagpunta po atang bukid. Sa bukid? Kailan kaya balik? Hindi ko lang po alam. Pwedeng matawagan mo. Wala po yung cellphone niya nagcha-charge. Wala siyang dalang cellphone.
Kasi tumatawag kami sa kay Nanay Ansing kagabi. Opo. Susunduin na namin si Kuya Oliver. Teka lang. Tanong pa lang. Nasa bukid daw mga kababayan. Ano kaya to? Nasa bukid. May trabaho daw si Kuya JJ. Hindi kasi pwede mga kababayan na kami lang ang pupunta. Kailangan kasama si Kuya JJ tsaka si Kuya Ansing. Either sa kanilang dalawa, okay naman. Pero mas mainam, mas maganda, dalawa sila para makita or maramdaman ni Kuya Oliver yung suporta at pagmamahal ng pamilya, mga kapatid. Tumatawag ako, hindi kayo sumasagot. Anong problema? May problema ako. May problema tayo. Ano yung... Ibaba mo muna yung itak mo, hindi ako lalaban. Ano yung Daddy Frankie? Tungkol kay Kuya Oliver. Ano- Kailangan tumawag ang doktor, kailangan magbabantay ka doon. Kaya ihahatid ka namin doon tapos magbabantay ka doon. Pwede ka ba namin isama? Paano yung mga alaga ko kaya? Alin? Yung mga alaga ko kaya Daddy Frankie? May Kaya- alaga kasi ako eh. Ha? May alaga naman akong pinapastol. May pinapastol ka. Meron. Paano kaya to kailangan namin isama ikaw, kailangan makasama. O kaya si Nanay Ansing. Baka siya naman may nararamdaman. Ha? May nararamdaman yata. Yung Sino? kapatid Kasi sa Ansing. Kasi ikaw may inaalaga ang pinapastol. Tapos si Nanay Ansing may nararamdaman. Anong nararamdaman niya? Yung katawan na yata sir. Yung na yata. Anong nararamdaman niya, oy? Sabi naman yung anak niya. Paano kaya ito? Kailangan kasing isama ko kayo o makasama ka Dalawa para kami nagbarangay. hanggat maaari sana. Para makita nyo rin kalagayan ni Kuya Oliver. Hindi naman pagka kita lang balik na agad. Pag gano'n. Hindi naman pwede na gano'n. Hindi pwede tayo. Kailangan makasama kayo. Sabi ng doktor kasi, babantayan nyo doon. Pwede ka ba? Paano na yata? Hindi gano'n. Paano na yung mga alaga ko na Daddy Frankie? Walang magpapastol. Hayaan mo lang muna yung alaga mo, tay. Ilan ba yung alaga mo? Kung Daddy Frankie, 3 baka, 1 kalabaw. 4 din ang pinapastolan ko. Kahit tay. Kahit mga 2 araw lang. Kasi naman sumama si kapatid ko kaya Hindi. Kakausapin ko rin siya pagkatapos natin mag-usap. Ano sa palagay mo? ngayon na Daddy Opo, ngayon. 'Di ba ito yun na yung sinabi ko sa inyo nakaraan na mag-ready tayo kasi ang bahay pagamutan magtitik sa amin, hindi yan nagbibigay ng schedule, kumbaga bigla na lang nagme-message, papatawag, kaya sinabihan ko na kayo na maghanda tayo. Pwede ka ba ngayon? Ano kayang gagawin pagka ngayon naman pala. Opo, ngayon na. 'Di ba yun yung sinabi ko nakaraan na maghanda tayo kasi any moment magte-text na sila. Kasi nararamdaman ko base sa usapan kasi namin, yun sinasabi nila, nagiging okay, although hindi naman natin alam pa talaga yung totoo kasi sila ang nanggagamot at hindi nila ipapakita sa Matagal amin. naman yung Daddy Frankie, yung 3 araw, 1 araw sa lang sana. Ha? 1 araw. Kahit 2 araw lang kaya Gigi. Balikan sa lang sana.
Kuya JJ, hindi kaya yung balikan. Para lang ano, para lang kay ano, Kuya Oliver, para sa kapatid ninyo. Huh? Pag-isipan mo, Kuya JJ, kausapin ko muna si ano, si Ate Ansing din. Diyan ka lang, babalikan kita. Huwag ka nang aalis Oo, net. Pero hanggat maaari, makaalis talaga tayo ngayon. Ha? Yung mga kababayan, mga kabarangay, kung natatandaan nyo po yung usapan namin nung unang pinuntahan ko sila dito, yung in-update ko kayo, sinabi ko po na mag-ready na po sila dahil any moment ay pwede tayong tawagin kako. Eh, ang problema ni Tatay JJ, 3 daw yung baka, tapos may 1 kalabaw. Hindi niya pwedeng iwanan. Pero ito kasi minsan lang naman para makita yung sitwasyon ni Kuya JJ, ay ni Kuya Oliver, at nang malaman kung ano ang gagawin namin about kay Kuya Oliver. No? Pero sige tayo, babalikan kita. Pero mas maganda, mag-ayos-ayos ka na po. Parang awa nyo na para matuloy-tuloy makita natin si Kuya Oliver. Okay? Takal naman yung kwan kasi Daddy Frank, yung 3 araw. 2 araw. 2 araw. Hindi kaya yung 2 araw? Kakayanin Daddy Frank. Pagka kung doon, iwanan nyo na kami Daddy Frank. Pagka dumating tayo sa Manila, iwanan nyo na kami. Balik din kayo. Opo. Uwi na kayo. Opo. Tapos, Babalikan ko na lang kayo. Pwede ba yon, Kuya JJ? anong araw naman babalik? Kuya JJ, hindi ko pa alam kung anong araw. Basta importante, kailangan tayo makarating ngayon doon. Pero huwag kang mag-alala, hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng gagastusin, sasagutin po ni Daddy Frankie, pati pagkain ninyo. Wala kayong gagastusin. Ako pong bahala lahat. Magtiwala lang kayo sa akin. Na? Pag-isipan mo, ayusin mo yung gamit mo, babalikan kita. Kakausapin ko rin si Nanay Ansing. Bakit siya nagkasakit agad? Nung nagpunta kayo sa bayan, lakas-lakas pa niya. Tapos ngayon may sakit na? Ano sakit niya? Ay, hindi ko pa nakita ng Daddy Frank. Nandun na yata sa bahay nila. Nandun sa bahay, pupuntahan ko, babalikan kita dyan, ha? Sige, sana mga kababayan. Kausapin natin si Nanay Ansing. Kasi gaya na sinabi ko, tinatawagan ko yung kagabi. Hindi ko makakonek kasi dinide na yung tawag natin. Sana makausap natin. Pero sabi ni tatay, may sakit na daw. Si Nanay Ansing. Biglang nagkasakit. Hindi naman siguro grabe, ano lang siguro Daddy Frank. So puntahan ko, ha? Oo. Yan ka lang, tay. Sige. Tara mga kababayan. Hello. Hello po. Hello there. Nandiyan si Nanay Ansing? Ha? Dali po, dali at kay gising ko isang dali. Kayo po yung asawa ni ano? Ana, magandang umaga po. Pangalan nyo tay? Louie Corpus. Ha? Louie Corpus. Louie Corpus. Kumusta po? Okay, ayos naman po. Ayos lang. Pumunta kami dito para imbitahan sana si Nanay Ansing. Isama sana namin sa Pasok po kayo. Manila. Pasok po kayo. Pwede ako pumasok? Sige. Dito lang. Ilalagay po sir eh. May trabaho ka sana kanina na magtatanim ng ano eh. Magtatanim sana ako ng kamote kanina eh. Hindi ko naman siya maiiwan kasi ilalagdan nga po eh. Nilalagnat siya? Kailan po nagsimula ng lagnat niya? Kahapon po. Kahapon. Paano kaya to?
Kasi ano Si tayo? Juan po. Ha? Si Bayo ko po, si DJ. May alaga daw siyang ano eh. May alaga daw siya kalabaw na isa tsaka 3 baka. Hindi, ayos lang naman yun. Pagkakuan, yung kalabaw, nakatali naman yun eh. Pakainin lang naman yun, okay na eh. Opo. Dali lang po at gigising. Pero ang gusto ko kasi sana mangyari, yun, dadalhin sana namin si Nanay Ansing tsaka si Tatay kasi tumawag ang doktor. Kailangan ng makita ng mga kapatid, magbantay daw po yung kapatid. Pwede kaya yon sama namin si Nanay Ansing? Nagtatrabaho po ako sa bahan sa bukid kasi nang nagtatarip po kami ng wala na po kami income kagano'n dito. Wala nang income pag isama na. Para gastos po gano'n. Hindi po tay, pag sinama namin si Nanay Ansing ngayon, lahat ng gastos niya, sagot namin, wala po kayong Ang gagastusin. ibig ko pong sabihin, yung pang-araw-araw po. Yung pang-araw-araw niyo dito. Kami lang po Kwan. Hindi ako magtrabaho yun lang pong kinikita namin Ay, inaano namin sa Kwan. Hindi naman siguro pwedeng salitan sila. Hindi, ang sabi ng doktor po kasi kailangan 2 po Okay, sila. sir. Okay lang, sige lang. Kasi hindi rin kami magtatagal. Gusto ko lang iparating sa inyo. Kay Nanay Ansing, gusto ko lang din siyang kayo makausap. At least, siyempre, kayo rin father de pamilya. Kaya, sakto rin na nakausap ko kayo. Kasi alam ko naman na nakailang balik na ako rito. Hindi ko kayo nakausap. Kaya salamat at nakuha ko rin yung opinion ninyo. Okay lang ba po? Okay lang po ba na isama namin si Nanay Ansing ngayon? Ano ba nararamdaman niya? Pag-usapan namin siya pagka ganun na. Pag-uusapan niyo muna. Opo, sir. Nakahiga po ba si Nanay Ansing? Ang dali lang po tanin O sige na, tay. Yun mga kababayan, mga kabarangay, medyo problema kasi may sakit daw si Nanay Ansing. Pag-usapan daw muna nila mag-asawa. Namamaos kasi. Ha? Namamaos kay tonsilata saka nakahiga May tonsil siya, tsaka nakahiga. Kaya hindi nga po kanina tumuloy sa kwan at pinagtamnan ko ng kamuti kasi hindi ko maiiwan yung mga bata kasi walang mag-asikaso sa kanila. Paano kaya ito, tay? Kung pwede lang na kami ang Ang ibig nyo sabihin, sir, Tay, kung pwede lang kasi na ako ang magki-claim, okay lang. Kaya lang, ang pinaka-importanting a-attend doon talaga, yung kamag-anak, mga kapatid. Kasi kami nasa likuran lang kami. Ang trabaho ko lang po, mag-assist, umalalay, sasakyan, mga gastusin. Yun lang. Pero ang nakikipag-ugnayan na pag-usap talaga, pipirma, mga kapatid. Kaya, kailangan ngayon po sana. sana tumawag. Ano po? Makati na, men. Makati na, tanong ko na Kausapin ka lang namin, Nanay Ansing. Hindi niya kayang bumangon? Hindi sir, kasi kanina, napacheck up ko sana, kaso mamaya muna, itulog ko muna, sabi niya. Napacheck up ko sana sa Rebilla. Oh? Napacheck up ko sana sa Rebilla, sir. Ano po ba nangyari sa kanya, tay? Kung nga sir, nilalagnat tapos tonsil pa ata. Nanay Ansing, pwede ba kita makausap? Po? Papasok na lang po kayo dun, sir. Okay lang pumasok? Sige, kaso lang maano dun kasi may mix pa ata. Ayoko, nahihiya ako, sir. Ba't ka nahihiya? Next time na lang po. Hindi pa kasi nakaano, sir. Hindi pa kasi... Kahit sa bintana lang, Nanay Ansing. Silip ako. Yan, bakit nga minan? Ay na, kasla ka lang. Ano po, Nanay Ansing? Tama po ang pakiramdam ko. Bakit di kami ninipay lang? Tayo yung katang tungan na kalabas. Hindi nga po ako. Kapapin mo nila. Hindi po ako. Ano nangyari, Nanay Ansing? Hindi po ako pwede, sir. Baka may paramdam. Kasi Nanay Ansing, ganito po yun. Nag-message kagabi ang
bahay pagamutan. Sinabi nila na pasyalan natin si Kuya Oliver. Kuhain natin siya ngayon. Pwede ka ba naming isama? Hindi po ako pwede, sir. Masama talaga ang pakiramdam ko. Next time na lang po. Ah, Next time na lang po. minsan lang kasi mag-message ang mga doktor at hindi natin pwedeng ipagpaliban kasi alam nyo po sa bahay pagamutan, napakarami po nilang pasyente. So pag sinabi nilang kailangan, ito na po yung sinabi ko nakaraan yung unang punta ko dito. Oo nga po, hindi ko na po alam na ngayon na po. Oh, Pero yun. inaasahan ko po yung sinabi nyo na pupunta tayo. Pero hindi ko po alam na ngayon na hindi. Gusto ko nga pong magpa-doktor. Magpa-confine yung nararamdaman ko po ngayon. Hindi po ako okay talaga. Kailan nagsimula yan natin ang sing? Kahapon po. Hindi ka nagpa-check up kahapon agad. Hindi nga po ako nakatulog kagabi sa pag-ubo-ubo ko na. Ah? Nahirapan po akong huminga. Nahirapan kang huminga. Hindi dapat nagpa-check up ka na kahapon. Hindi po ako nakatulog kagabi kaya natulog ko muna ako po. Sabi naman ni Kuya JJ, hindi niya maiwan yung alaga niya. Ako po sana gusto ko po pero yung katawan ko po sir, hindi po ako nagdadahilan. Masama po talaga ang pakiramdam ko. Hindi rin po ako makapagsalita, masakit po yung lalamunan ko. Kahit ano lang, Nay, kahit na ngayon, tapos bukas balik agad tayo, hindi po talaga kaya. Hindi po, hindi. Kahit balikan po tayo, Hindi po pwede sir. hindi kaya talaga. Opo, next time na lang po. Gusto ko po talaga sana, kaso ano po katawan ko, gusto ko pong magpa-doktor. Ano yan, Nay Ansing, inubo ka o ano? Di po ako makahinga. Ha? Di po ako makahinga tapos ubo. Halo-halo po. Hindi ka makahinga at saka ubo. Opo. Masakit din pa yung ulo ko sa katawan. Kaya nga po Tungkol sir, bukas na lang. Bukas na lang po kasi ipapacheck up ko ngayon. Baka pwedeng, baka lalakas siya. Ano po? Ipapacheck up ko ngayon mamaya. Papacheck up nyo si Nanay Ansing ngayon, tapos bukas, hindi ko masasagot yung bukas, sir, kasi gaya ng sinabi ko, yung mga doktor, kung gaano tayo ka-busy, mas busy po sila kasi napakarami nilang ginagamot. Kaya napaka-importante talaga na kamag-anak. Hindi ko pa pinapacheck up sir kasi inaano ko muna yung tulog niya para lumakas ka ako. Saka ko ipacheck up mamaya. Kaso, Maging masarap ang tulog niya, tay, kung nakainom na ng gamot, may check up na. Kasi kahit higa dyan, kung may sakit talaga, hindi makakatulog na maayos. So pag napa-check up, hindi nakainom ng gamot, and then matulog. Yun, makakatulog na maayos. yun nga po. Baka hindi na Ikaw na lang kaya, sir, pwede ka naman siguro. malaga sir. Ha? Marami akong alaga. 4 na baka. Ay 5. 5 baka yung alaga nyo po. Sir. Hindi, pahalaga lang yun. Nakikipag-alaga lang ako sa mga kapatid, ganyan. Pero importante talaga mga kababayan, di pwedeng si bayaw lang. Kailangan talaga kapatid. Naiintindihan kita, sir. Pasensya na po, ano? Pasensya na po. Kausapin ko lang si Nanay Ansing. Ano ka mo, Nanay Ansing? Alaga lang po yun, sir. Hindi po sa amin yun. Baka akala po ng tao sa amin yun. Oh? Yung baka po, baka akala po ng tao sa amin yun. Oh. Paalaga lang po. Ay, paalaga lang sa inyo yung 5. Opo. 5 baka at saka? Walang kalabaw. May nainom ka na ba ng gamot, Nay? Inom kang gamot. Ng Biogesic. Biogesic. Opo. Masama po talaga. Kumain ka na po. Kailangan kumain ng maraming kanin. Opo. Higop ng sabaw para lumakas. Sir, nahihiya ako sa inyo kasi kayo pa po ang nag-effort na pumunta dito. Opo. Pero talagang hindi po ako. Kasi Nay, kagabi nagme-message po ako sa inyo. Tumatawag po ako. Hindi ako makakonek. Para nadi-deny po yung tawag ko. Kaya yun, nagpunta na lang ako dito kasi
Yun nga po, nagsabi na po ang doktor na kukunin na si Kuya Oliver. Iuwi na po. Titignan po natin, Nay. Iuwi na. Pero titignan po natin kung ano talaga ang kalagayan niya. Pero kung ako po gusto ko po, kasi hindi po kaya ng katawan ko. Ano po? Hindi po kaya ng katawan ko. Kahit sa sasakyan ka lang, Nay? Hindi nga po ako Opo, gusto ko po nakahiga. Sorry po sir, pasensya na po kayo. Okay. Kayo po yung nag-e-effort na isama kami. Kung ako po gusto